Kalimitan nating nakikita ang mga batang masayang naglalaro sa kalye. Ngunit hindi ito ang kinalakihang buhay ng isang babae sa Sri Lanka. Sa syudad ng Sri Lanka, dito matatagpuan ang isang babaeng hindi nakaranas ng normal na pamumuhay. Ito ay may tinataglay na hindi pangkaraniwang karamdaman na tinatawag na Adenosine Deaminase Deficient Severe Combined Immunodeficiency o ADA-SCID. Sa mas madaling salita, ang ADA-SCID ay isang sakit na kung saan ang isang tao ay nagkakaroon ng mababang level ng enzyme. Tao po. Hello po. Hello. Kayo po ba yung mga magulang ni Ashanti? Ako po, kami po. Ay, hello po, Nay. Hello po, Tay. Nasaan po siya? Nasa kwarto. Wait, tuwagin ko lang. Sige, pasok sige. po muna. Sige, thank you po. Dito po. Kumusta ka naman, Ashanti, nung isinasagawa sa'yo yung gene therapy? Yung ano ko po is, syempre hindi po okay. Kasi every therapy ko po is parang feel ko, natatakot na po ako. Feel ko, may iwan ko po si mama tsaka si papa. Hindi ko po sila matutulungan sa pag po sila, tumanda na po sila, ganyan. Bukod po doon is, syempre, hindi ko po matutupad yung mga pangarap ko. Magkaroon po ng anak, ng pamilya po na, syempre, hindi ko po mararanasan maging masaya sa maging ilaw ng tahanan, ganyan po. Po. 2 taong gulang si Ashanti noong nalaman ng kanyang pamilya na nagtataglay siya ng ADA-SCID. Isa si Ashanti sa mga pinagpipiliang pasyente ng mga eksperto upang isagawa ang gene therapy. At kalaunan, siya ang napili na pinakaunang pasyente sa buong mundo na sumailalim dito. Nung bata si Ashanti, sakitin talaga siya. Palagi siyang nilalagnat, sinisipon, palagi siyang umiiyak, and palagi din siya nagkaka-infection, kaya lagi namin siyang sinusugod sa hospital. Ganun talaga kahirap yung buhay namin noon. Lumipad ang aming team upang kunan ng panayam ang isa sa mga doktor na nagsagawa ng test kay Ashanti. Sa unang proseso ng clinical trial na aming isinagawa, hindi namin agad nakita yung epekto nito sa bata. Ngunit noong kasagsagan ng influenza virus kung saan napakaraming tao ang natamaan sa pandemyang ito, kabilang na dito ang buong pamilya ni Ashanti, doon namin napatunayan na epektibo ang ginawa naming gene therapy sapagkat siya ang pinakaunang miyembro ng pamilya nila ang gumaling mula sa influenza virus. Isa sa kalahating milyong mga batang isinisilang sa buong mundo ay nagkakaroon ng ADA-SCID. Ako nga po pala si Ashanti De Silva, and pinanganak po ako noong taong 1986 po. Noong 2 taon po ako, pang 40 ko pong doktor, doon po ako na-diagnose na meron na po pala ako severe combined immunodeficiency po. Ano ba yung sakit mo? Severe combined immunodeficiency po is, tinatamaan niya po doon is yung immune system niya po, which is wala po kayong T cells, B cells po, and NR cells po. Palagi nagtatanong sa akin si Ashanti kung bakit
Hindi daw siya pwede makapaglaro sa labas tulad ng ibang bata. Hindi siya pwede makapaghabol-habulan, makapaglaro ng mga larong pambata. Pero syempre, hindi naman natin pwedeng hayaan na makapag-ano lang siya sa labas. Syempre, iniingatan rin namin yung kapakanan niya bilang magulang. Kahit kasi gusto yun namin na ibigay yung yung normal na ginagawa ng ibang bata. Bilang ama niya, bilang magulang, kailangan namin i-prioritize yung health niya. Kasi nung bata siya, palagi siyang balik-balik sa hospital. Kaya maingat kami sa kanya. Yun. Maraming salamat po sa mga tumulong po sa akin na doktor. Especially po kay Dr. Anderson po. Siya po yung nag-push sa akin na magpa-gene therapy po. And madami pong applicant na nag-take po, pero unlucky po kasi ako po yung napili nila. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi man naranasan ni Ashanti ang sayang dulot ng paglalaro noong kabataan niya, hindi naman maipagkakaila ang pagmamahal na natatanggap niya mula sa kanyang pamilya. Magandang araw. Ako si Molecule Araulio at ito ang I Sweetness.